Morning mga kabagal. Dito na naman kami mga kabagal. Simula na naman kami pag-layout sa part 9. Simula na rin ang lamig dito mga kabakal. Dito kami mag-layout ngayon. Pinagapos-tapos ang layout. Sobrang laki ang building. Ito yung drawing niya mga kabakal. Ang hirap ng drawing mga kabakal, ang ducting dahil sobrang liit. Yan. Sobrang liit oh. Ito nga mga kabakal, itong drawing na to 1:100. 1:100 po to. Bago kami magsimula, kukumpitin mo muna namin kung ilan yung axis niya at susukatin namin sa actual. Ito yung ano namin panukat. Yan, 1:100. Yan. Kasi yung drawing na to, ang details nito mga kabakal, 1:100. Yan, laki yan oh. Ngayon mga kabakal, dito kami magsisimula sa main line. Ito yung main line mga kabakal oh. Ito yung pula oh. Dito magsimula. Ngayon paliwanag ko nga mga kabakal sa inyo, yung mga beginner ko dyan sa mga ducting. Kung gusto nyo matuto pagbasa ng drawing ng ducting, baka may makakuha kayo ng idea dyan, tuturo ko lang po. Ganito po, 1:100. Yan. Ngayon po, itong guhit ng ducting, yung pula, at saka sa may kilid ng halublag, tingnan mo kung ilang guhit dyan. Tulad yan, 3. I-compute mo yan kasi 1:100 eh. Sa bawat guhit yan 10 cm. Ibig sabihin mula sa ducting, nagsimula sa ducting papunta sa lublock, 30 yung ano niya, distance niya. Ngayon 30 yan. Mag-minus ka naman ng 5, plus minus 5 ka naman, 25 na lang. Kasi ducting to rod plus 5 yan. Ngayon mag-minus ka ng 5, naging 25 na ang axis. Yan. Kasi itong mga drawing ng ducting mga kabakal, sa totoo lang, walang mga sukat to. Kailangan competition mo, ikaw talaga mismo mag-compute ito kung paano makukuha yung details ng drawing at saka yung area ng building. Yan. Kasi mga kabakal, yung building may mga beam eh oh. Kita nyo may mga beam, kaya hindi pwede lagyan ng sukat na yan actual. Kailangan talaga competition muna. Ngayon mga kabakal, ito yung axis niya 30. Pagdating na dito, susukatin mo na naman yung haba ng ducting. Tulad niya no,
reducer. Mula ng reducer, tutok mo lang yung 0.0. Tutok mo sa reducer, tingnan mo naman dito sa elbow. O ilan na siya, oh. 1, 2, 280 siya. 28 kaguhit. Ibig sabihin yan, 280. Yan mga kabakal. Baka may makuha kayo na ideya sa mga pag-layout ng ducting. Yan. May mga beginners lang dyan. Kung gusto matuto sa ducting, layout, yan, oh. Ipaliwanag ko sa inyo na yung pag-layout ng ducting, tingnan muna ninyo kung ano yung nakalagay na details sa drawing. At saka pag alam na ninyo yung details ng drawing, compute na ninyo kung ilan yung axis nya. Pag 1:100 ang drawing, dito ka kukuha naman sa pagsukat mo sa ruler nya 1:100. Pag 1:75 naman yung drawing mo, 1:75 mga kabakal ang nakalagay sa drawing na binibigay sa iyo. Dito ka naman titingin sa 1:75. Yan, 1:75. Yun ang ng ducting mga kabakal. Pag 1:25 naman yung mo, yung details ng drawing mo, dito ka naman titingin sa 1:25. Yan. One to 1:125 ang drawing mo, diyan ka rin titingin sa 1:125. Sa bawat guhit yan mga kabakal, 1:125. Sa bawat guhit yan mga kabakal, kompetisyon 12.5 mm, 12.5 mm. Yan. Pag dito ka naman sa 1:75, pag dito ka sa 1:75, ang bawat mili niyan, bawat guhit niyan 7.5 mm. Yan. Kung ano yung nakalagay sa drawing nyo mga kabakal, kung ano yung nakalagay ng mga details, yun din ang hanapin nyo dito sa ruler na to. Pag 1:50 naman, pag 1:50 yung drawing nyo, tulad nyan 1:50, bawat guhit dyan mga kabakal, tulad nyan, tingnan nyo, itutok mo sa guhit ng ducting yung 0.0 nya, o ganyan, 4 na guhit, ano yan, kasi ang bilang nyan 5, 10, 20, 25. Bawat mili nito, ano yan, 5 mm. Sa bawat guhit. Pag dito ka naman sa 1:20, yung drawing mo 1:20, ganun din yun sa bawat mili. I-ano mo rin sa bawat mili mga kabakal, ano, pareho lang yan sila ng kompetisyon.
Yan. Bawat guhit yan 2 mili. Yan. Itong drawing namin na ginagamit ngayon, na binibigay ng engineer sa amin mga kabagal, 1:100 to. Ang detail nito 1:100. Yan o. Bawat mili yan 10 cm. Yan, tulad yan no. So ilang guhit yan? 2. Oh. Ang ducting yan 20 oh. Yan no. Ito ang ducting nito mga kabayan, mga kabagal. Yan o. Yan, 160. Ang laki. Yan mga kabagal, sa mga gustong matuto pag-layout sa mga ducting saka pag-install ng ducting, yan, tingnan nyo yung mga kabagal, baka may makukuha kayong ano dyan, diskarte, may matutunan kayo. Ako mga kabagal, 16 years na ako nag-layout ng mga ducting, piping. Yan, share ko naman sa inyo yung ano yung nalalaman ko. Basta unang-una mga kabagal, pagbigyan kayo ng drawing ng engineer, kasi yung mga engineer at mga kabagal, hindi na yan mag-explain sa'yo kung talagang alam mo na yung drawing. Una talaga tingnan mo, pag tanggap mo ng drawing, tingnan mo yung K-plan nya. Doon mo malalaman kung saan area ang drawing na yan. Sa K-plan mo, nakatupi yan eh, hindi nakaano na, nakatip, hindi yan nakatip. So, ngayon, pagkatapos ng K-plan, makita mo na yung area kung saan ka dapat magtrabaho. Tingnan mo na rin yung ano, details niya. Yun nga, pag makita mo 1:75, yun, hanapin mo dito sa ruler na to. Yan, 1:50, 1:75, 1:125, 1:100, 1:20. Yan. Kung ano yung nakalagay sa drawing, yun ang hanapin mo dito. Madali lang to mga kabagal. Madali lang humawak ng ano, trabaho sa ganito. Tignan nyo mga kabagal yung building, nililiyautan namin. Mula pa kami ground floor, pakyat kami. Nakasampung makina na kami natapos. Ito nga mga kabagal, bali 2 makina to. Ano? Dito to sa second floor. Sa second floor kami ngayon. Kasi mga kabagal, kung mag-aaral ka ng pista sa atin, lalo na HVAC ang pag-aralan mo ng pista, napakamahal ang bayad. Kaya tingnan nyo mabuti mga kabagal, baka may matutunan kayo sa sinasabi ko. Kasi lahat ng ducting, HVAC, magkapariho ang layout nyan, lahat. Magkaiba man ang design ng ducting, pero ang layout yan magkapariho lang. Kasi dito sa ibang bansa mga kabagal, dito ka maka-encounter ng mga ducting na sobrang laki. Yan. Itong
ginawa namin ngayon, maliit pa na ducting to. Nung sa kabilang project mga kabakal, laki ng mga ducting doon, 3 meter, 350, 280, 290. Yun. Yan no. Tapos mga kabakal, alam mo na yung access sa ducting mula ng poste, mga beam, alublak. Dito na naman mga kabakal, tingnan nyo, i-compute mo na naman yan tulad nya no. Ang ducting 130, tapos ang BOD nya, bottom of duct nya, yan ang kailangan kumputin mo. Kung ilan yung height ng building, level floor nya papunta ng stop, palagay natin 4 meter. Yan, palagay natin 4 meter. Ito sa amin dito mga kabagal, 415 yung ano dito, floor level at saka mula sa slab. Tulad yan, ang bottom of duct nya 300. Yan ang 4 meter 15, minusan mo ng 10, 405 na lang. Yung 405, yun ang minusan mo rin ng 3 meter. Ibig sabihin, ang 405 minus 3 meter, ang natira 105, yun ang bottom ng ducting mula sa level floor. Yan, di magkapareho yung bottom yan. Kailangan medyo masilan talaga to, pero pinakamataas nito mga kabagal, isang araw mo na pag-study nito, naintindihan mo na. Tulad dito, iba yung bottom nya no, bottom of duct iba yung iba 327. Yan, pagdating dito sa ano 305. Kasi mga kabagal, pag hindi mo yan makukuha yan, pagka-compute yung bottom nya, marami kang masasagasaan ng mga ibang department tulad ng electrical, piping, mga oxygen pipe. Kaya kailangan computein mo yun kung ano yung level ng ano, yung height ng building sa bawat floor nya. Yun ang i-minus mo dito sa ano, i-minus mo yung 305. Yan, hindi ka magkakamali dyan. Kung mamali ka man, mali yung drawing, kasi yun ang sinusunod mo. Yan no, iba-iba ang mga bottom yan no. Kasi maraming offset yan mga kabagal, may mga offset to. May top reducer, bottom reducer. Yun mga offset, may mga offset yan. So, tingnan nyo yung mga ano dyan. Tulad yan, no. Tulad yan mga kabakal, offset to. Yan, offset to. Oh, ang bottom nya dito, ang bottom nya 327. Pagdating mo dito sa offset 355. Kaya yan ang dapat tingnan mabuti sa drawing mga kabagal, kasi yun ang pinaka problema dyan. Pag hindi mo makita yung offset, hindi mo makompute, pagdating ng ducting, pag install mo yan, panggaan na yan. Yan. Yung mga gusto lang matuto ng trabaho ng HVAC, baka may makukuha kayo na ano dito sa akin. Yan, ituturo ko lang din mo. Basic lang pagka ano. Yan.
Kasi noon pa nagli-layout ako ng ducting mga kabagal, wala talaga akong supply, kaya nagtiwala yung pinakamataas ng mechanical engineer sa akin. Yan. Yan. 15 days lang yan mga kabagal, tapos ko yan pag layout. Yan. Maliit yan sa drawing, tingnan mo. Maliit yan sa drawing, tingnan mo. Maliit yan. Pero tingnan mo yung building, no? Yan, laki. Yan. Papunta doon. Puro layout yan. Yan. Kasi itong trabaho na ducting mga kabagal, napakaganda itong matutunan mo. Kasi pagdating mo sa atin, lalo na sa mga malaking mall, mga building, hindi mawawala to. Yung kasama ko dati na tinuturuan mo nito, ngayon siya na ang pinaka-foreman ng ducting dyan sa Maynila, sa kumpanya na pinasukan niya. Alam mo mga kabagal kung magkano yung sweldo niya sa pagdala ng ganito. 2.5 ang araw niya dyan sa Pilipinas. 2.5 ang araw niya dyan sa pag-manage lang, pag-layout ang ducting. Yan. Yung mga itim mga kabagal, itim, saka itong may square, yan ang poste. Itong mga itim na may ganito, yan ang hollow block yan. Yan, puro tagos ang ducting dyan, no? Yan. Yan. Basta wag yung kalimutan yung scale nya. Kung anong nakalagay sa drawing, yung sinabi ko kanina na 1:100, yan. Kung nakalagay na 1:100, importante talaga tingnan yung mabuti yung scale nya. Yung sinabi ko kanina 1:100 ang drawing na to, dito ka rin pukompute sa 1:100. Tulad niya, no, yung pag-compute, itutok mo lang sa guhit ng ducting, oh, mga kabagal. Tulad yan. Yan. Bilangin mo yung millimeter niya kung ilan yan. Yan, malalaman mo yan. Kasi bawat guhit nito mga kabagal, bawat mili, 10 centi yan. Yan mga kabagal. Yan, oh, laki ng building na to. Lapad, oh. Diretso doon. Pagdating dito sa elevator, yan, diretso doon. Papunta taas yan, oh, riser niya, oh. Yan. Yan, punta elevator dyan. Diretso doon. Yan. Di pa nga kami natapos pag-layout mga kabagal, may drawing na naman binigay. Ito, riser nyo. Kaya nasabi ko mga kabagal, pag hindi mo maayos pag-compute yung pag-layout mo ng ducting, ito yung mabanggaan mo, yung mga tubo. Yan. Marami pa yung mga kabagal, may mga electrical cable tray, trunking, may boiler pipe pa dyan, may fire na tubo sa fire mga kabagal, mayroon dyan. Yan. Yan lang ang mai-share ko sa inyo mga kabagal, yung mga gustong matuto ng ducting, pag-layout. Yan. Baka may makukuha kayong ano doon. Yung pag-install ng ducting mga kabagal, madali lang. Kung may layout na, madali lang. Kasi mga pangalan ng mga gamit ng ducting mga kabagal, tulad niya, no?
Yan, tulad ito. Tulad ito. Ito. Ang tawag yan mga kabagal, square to round. Tapos yung sa puno niya, yun ang side cooler. Ang tawag niyan. Tapos ito naman mga kabagal, yan. Ito ang tawag nito, bill mouse. Yan. Ito, yung may guhit sa gitna, yun ang volume damper. Yan. Yung may mga guhit. Ito, bill mouse to. Yan o. BMO. Ito yung bill mouse niya. Ito naman, BD, volume damper. Ito yun, volume damper. Kaya marami kang bantayan dyan mga kabagal na hindi mo masagasaan yung ano. Marami dyan. Ito naman, yung nakalagay dito na ED, ang tawag dyan mga kabagal, access door. Yan, access door yan. Yan. Ito naman, exhaust yan. Yung grills niya. Yung grills niya, dadaanan ng ano, dyan dumaan yung aircon, yung malamig na hangin. Ito, dadaan. Kasi itong ginawa namin mga kabagal, ito yung aircon. Yun ang palamig sa buong building. Ito yan, ito siya. Yan. Dami dyan mga ano, ito yung mga bill mouse to, ito. Yan, access door. Yan. Ito, reducer to. Yan. Madali lang yung pag-install ng ducting mga kabagal pag may layout na. Yan. Kasi pagdating ng ducting, sundan mo lang yung drawing naman yan na isa, iba naman ang drawing yan pag install. Pag layout kasi, iba ang drawing ng layout at saka iba ang drawing ng installer mga kabagal. Yan. Tulad ito offset. Ito sa main line to pero offset yan, no? Yan. Ang bottom niya 320. Dating dito 345 ang bottom niya, oh. Kaya masilan to mga kabagal pero madali pag tayong mga Pilipino madali nating maano to. Yan. Yan mga kabagal. Yan. Iba kasi yung drawing ng ano, installer ng ducting. Kasi may number na yung mga yun. Tulad nito, ganito. Yan. Ang number niya doon, pagdating nito, number 1 hanggang number 2, number 3, ganyan yan. Di-number yan. Tapos may, ano na sila, may nakalagay na liter. May litra na yan, mga yan, pagdating dito. O, ipapakita ko rin sa inyo mga kabagal, pagdating ng ducting, kung paano mag-install. Kami rin mag-install nito eh. Pero mas mabigat ang trabaho mag-install mga kabagal. Dahil yung mga riser, mula ng ground floor hanggang rooftop yan. Patayuin yan dyan, oh. Mga malaki. Tapos yung mga branches, pasok dito sa loob. Yan, mabigat yan. Pero yung mag-layout ka lang, wala kang ano dito. Tingin ka lang ng tingin. Turo mo na lang kung ilan yung sukat. Yan ang kagandahan sa mag-layout mga kabagal. Kaya kung sino yung mga gustong matuto pag layout sa ducting, yan lang ang ikasir ko sa inyo mga kabagal. Yan. Kasi pagkatapos ito mga kabagal, mag-layout na naman ako ng sa piping, boiler. Iba rin ang drawing noon. Yan mga kabagal.
Kaya yung mga gustong matuto dyan, yung mga baguhan na naghahangad na matuto pag-layout ng ducting, yan, pakinggan nyo yun, tingnan nyo yung mga kabakal para makatulong din ako kahit kunti. Kasi kung mag-aaral ka sa pista ng HVAC, napakamahal. Yan. Ito nga pala mga kabakal, BEB to. Makina to. Hot and cold to, hot and cold. Yun ang magano ng init at saka lamig. Maraming salamat mga kabakal. Nandito na lang yung video ko. Sana may na tutunan kayo kahit kunti. Sa susunod mag-video ako mga kabakal yung pag-install ng ducting. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Yan. Okay, bye. Sukran.